Hello, hello guys, it's me again. At bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At okay, ito, pag-usapan natin itong intriga na naman ni Mayor Baste Barbie Duterte. Pag-usapan natin to guys, no? Kasi bagong issue to 2 days ago. Itong si Basti Duterte may bagong intriga kay House Speaker Martin Romualdez. So bago tayo magpatuloy, intro. Ito, intro. Ito guys, no? Pag-usapan natin tong video na to na iniintriga na naman si House Speaker Martin Romualdez. Hindi makita. Ayan. Gihagit ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang gobyerno nga imbestigahan ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni House Speaker Martin. Oh, SALN ha, SALN. Bagong issue. Mainit-init. Tang-inumin mo. O sige, tuloy natin. Romualdez tungod kanunan magba ang kadako sa gisaka ini. Ano yung report ni John D. Esteban? Yung Committee on Appropriations, it's in front of you already. Yan ka na naman. Pabibo. Puro ka intriga. Wala ka namang support ka naman. Pagpapatulan, ayun, nawawala. Lumilipad na lang bigla. Ano ka? Wak-wak? Sige, tuloy natin. Martin Romualdez says, SALN in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Really? Ganap na ganap Ang linis Munta nga lang Anong katarantaduhan na naman yung iniintriga mo? Kaganino ba nag-umpisa? Ay, ang tanong, saan ka nakakuha ng source mo ng ganyan? May access ka ba sa ombudsman? Di ba, naging private yung ganyang usapin nung panahon ng tatay mo? Oh. Ba naging private yan nung panahon ng tatay mo? Ituloy natin bago ko ipakita sa inyo. Look at that. Oh, yeah. Mokini ang hagit ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa Committee on Appropriations sa Kamara. Imbestigahan ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni House Speaker Martin Romualdez. Sumala niya na kumatong pagkaayo ang isaka sa SALN sa House Speaker. Asa kagitag politiko na in 3 years, 2 billion ka pinagdisaka sa SALN. Weh. Ang ganda naman ng kwento mo. Akala mo, totoo. Puro allegation, wala namang pruweba. Inang to.
Ano, ganyan na lang kayo lagi? Puro baseless accusation? Ano na? 2025 na. Pa 2026 na. Nasaan na? Yung mga ano nyo, aligasyon yung may mga dokumento. Gawas kang Romualdez, gihingan lansab sa acting mayor, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, nga lakip sa paimbestigahan. Tanawan ninyo tanang salin sa mga politiko ani nasura. Then you have your answer. Okay. Ang tanong dyan, si Sara ba? Ready ba siya? Si Pulong ba? Ready ba? Lahat ng intriga nyo, bumabalik sa inyo eh. Alam mo kung saan galing yung mga ganyan? Sa tatay mo. Intriga nyo ngayon, balik lang din sa'yo mamaya. Hindi nga naka 30 minutes yung intriga mo, debunk na. Pag na-debunk to, bukas panibagong intriga. Hanggang sa makahanap sila ng butas sa gobyerno. Basta, lipad na. Pumunta ka na lang ng Thailand. Gawain mo naman yan eh. Pag pinatulan, nawawala. Hayop na yan eh. Para kang asong pinalo sa ulo. Ganyan na lang ba lagi? That's it. Salin lang na, isaldi ko, o katong mga kaubanan niya ng mga politiko, mga congressman, kung paunsa ni Burot, and how they acquired that kind of money in 3 years. It's in front of your face already. Wala pa itubag ang House Speaker o siko sa maong payag na pangutana sab si acting Mayor Baste kung tambong ba siya o ganing imbitahan sa investigasyon kalabot sa flood control. Kini human nga gibutyag ni Manila Representative Benny Abante ang chair sa House Committee on Human Rights nga paimbestigahan ang flood control project sa Davao City. Sangilit bahaom daw gihapon ng syudad taliwala matud pa sa 51 billion pesos nga pondo alang sa infrastruktura nakip na ang mga proyekto sa flood control. Kung imbitahan ko, kung saan naman ghost project, tanaw ko ninyo ng Davao na may nabungkag rin sa kusa. Pangutahan niya, nganong napadulong sa mga Duterte ang issue sa flood control. Nagsugod si Marcos, gadagan siya sa panganda na contractor, tapos may expose na kunwari, sinakyan na ng mga LP. Ngayon, napunta sa amin yung istorya. Paano? Yung issue ng flood control na ghost project, termino niya, bakit sa bumaktrak ng ano? It doesn't... Kasi nga, 2022 yun na budgetan. So, pinag-usapan, yung budget hearing nun is 2021. Kaganino bang administrasyon yun? Bobo. Puro kayo intriga, wala naman kayo patunay. Ngayon nahanapin namin, nasa na yung 11,000 plus na flood control project ni former President Rodrigo Roa Duterte. Bakit hanggang ngayon binabaha pa rin ang karamihang lugar sa Pilipinas? Diba? Isipin mo kung meron yan, malaking tulong yan. Lalong-lalo na sa mga probinsya ng Bulacan. Diba? Davao. Sa inyo yun Kakaya naman sa inyo. Tang-inamin nyo. Diba? Malaking tulong yung 11,000 na yun na flood control project. Ang tanong, nasaan? Hanap kayo ng hanap ng 5,500. Continuous lang yun ng flood control ng tatay mo.
Hmm. Itong mga DDS na to, parang mga tanga eh. Nung sinabi ni Diskaya ng 2026 onwards, di ba nanigas si Bato? Nung gabing yun, naghanap ako ng DDS. Puta, wala sila sa TikTok. Nakalib yata sila one day. Ayun, nagantay ng ano. Nagantay sila ng script galing kay Tio Moreno. Na-debunk din. Magrarally na lang daw sila, People's Powers. Tingnan tong mga to. Ni prayer rally nyo nga, nilalangaw eh. Anong nangyari sa, may, pa kayo kahapon? Rally. Hindi ko alam kung anong tawag sa rally na yun. Prayer rally ba? Yung panawagan ni Eric Celis, dating NPA. Yung nananawagan na mag-EDSA, nasa ibang bansa. Ano siya doon? Tapos mga DDS, walang sumipot. I-move na lang daw. Taragis kayo, wala na kayong magandang ginagawa sa Pilipinas. Dapat sa'yo, dyan sa pinag-iipon kayo lahat na DDS dyan sa Mindanao, tapos wipe out. Salot. Walang naitulong. Puro, basura yung mga nasa isip. Mga violente pa. Manang-mana. Manang-mana sa phone nila nandun. Binala sa kanyon sa daig. Tulingan natin to si Bastina to. Pulsin na natin. Makes sense. Wala, cooking show na po mo. Kung lagi na ilang sinasabi nila na all roads lead to the Dutertes. Crazy. Wala pa say. Totoo naman eh. Ano sabi? All road led by Dutertes. Hindi lang road, lahat pat ng mga crazy. At yung intriga mo na naman kay Romualdez na Salen, ganino ba nag-umpisa yan? Di ba sa tatay mo? Ayan o. PCID request for Duterte Salen run into dead end again. Nyari. Awawa. Basta alam mo kung anong gagawin mo. Kuha ka ba to? Pokpok mo ulo mo. Ama ka na. Wala ka nang ginagawang matino. Ang Davao nyo lubog na oh. Hit ka pa dito ha. President Rodrigo Duterte's wealth remain a secret. Ano? Bulag, pipi, bingi. Putay, di wow. Ang alam ko dito guys no, sa pinapakita ko, si Leni Robredo, nag-ano yan ng salin niya. Nag-submit ng salin yan sa ombudsman. Nag-submit na ng salin sa ombudsman. Paano, basta paano kung patulang ka ulit niyan, anong gagawin mo? Ni Martin Romualdez. Patulang ka ulit sa mga aligasyon mo. Kahit ano na lang, yung bank secrecy law. Ewan ko lang kung di magkanda mong ungayaw tong mga magkakapatid na to
Punggok. Dapat dito. Sorry guys. Yan, medyo malaki. House of Representative. Romualdez pushes bank secrecy law reform to fight corruption and financial crimes. Kailan pa to? June. January, February, March, April, May, June, July. Oh, bago lang. Pag ito hindi pumasa sa Senado, alam na this. May madadali. Si Bongo, si Bato, si Chis, si Villanueva. Dami niya. Ano ba sinasabi mo corrupt? Ha? Minsan, pag mag-aaligasyon ka, dapat yung may resibo ka. Anak ng toko, naging mayor ka na lahat-lahat, tanga ka pa rin. Ay sus, Ginoo. Re-elected late First District Representative Ferdinand Martin G. Romualdez has filed a bold and longer overdue proposal to modernize the country bank secrecy law, empowering regulation to better combat corruption, fraud, and other financial crimes that continue to undermine public trust. Ano sinasabi niyong corruption? Anong katangahan yan? Di ba? O, ito ngayon. Yung pinagsasabi mong pinagsasabi mong tawag nito. Yung sa SALE na 200, from 200 ba yan? So, naging 2 billion. Yan. Tanggalin natin to. Yan. Ika. Oh. Basahin mo. Speaker SALE and file open for review unlike those of the Dutertes. Meow. Public ko. Tignan mo. Magugulantang ka na, baka lumipad ka na lang patungong Hong Kong ba yun? Singapore. Tuluyan ka na magpakapit ng I'm a Barbie girl in a Barbie world. Taga Davao, o yan lumipad sa Singapore yan. Dapat sa Thailand. Pakabit pek. Sorry. In a statement, si Luistro. Si Luistro ba? Hindi, si Abante. In a statement, Abante said that acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte called for the review from Romualdez SALE and comes out as ironic because the Dutertes are supposedly known for being secretive about this document. This, Abante said, makes Duterte tirade. A smear campaign against the speaker. Oh, Baste. Wish granted. Naglag. Mayor Sebastian Duterte latest tirade is another baseless. Baseless attempt to smear Speaker
Ferdinand Martin G. Romualdez. The figure he cited are nothing but absurd fabrication. Proof, once again, of the Duterte's. Visit naman to eh. Ano nangyari? Duterte's penchant for fake news, she said. Aray ko. Aray ko. What makes this even more ironic is that the Duterte's are known for keeping their own salain. Punta na ng ombudsman. Search mo na doon. Wala ka nang ginawang matino. Pagandahin mo na lang yung Davao. Mama, DDS oh. Iisa lang yung post. Yung coastal road. Hayop na yan. Kailan naging flood control ang coastal road? Ang bihira naman itong mga to. At saka isa pa, yun lang ba yung lugar sa ano? Davao? May nakita nga akong post eh. 2 bakal, 2 piraso. Ano, lubog na yung kalahati eh. Kawawa naman sa inyo. 51 billion. Dinamay mo na naman si kuya mo, Baste ha. Baste, dinamay mo na naman si kuya mo na nanahimik. Di na nga sumasali sa issue eh. Aligasyon nyo, balik din sa kuya mo, sa ate mo. Ay nako, Diyos ko po. So paano guys, dito ko na lang puputuloy at maraming salamat. At mag-iingat kayo palagi at kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At pa-follow na rin po ang ating Facebook page at Solidong Taga Norte. Ayan po sa baba. And maraming salamat and goodbye!